Yung predecessor na T2 Max maganda yon, pero itong T2 Ultra mas pina-level up. So start tayo sa una nating tanong, ano mga features na na-level up dito? Una dyan yung design upgrade. 360 degrees na pwede mong ma-adjust sa horizontal. 120 degrees naman sa rotating projector, kaya kahit sa ceiling na angle ay pwede. Swak to pag sa bed ka manonood. Naka-Android 11. Sa mga projectors, mataas na version ito. Sa iba nga ay naka-Android 9 pa rin. Dahil Android 11, nakapag-update ako agad ng latest na Netflix app sa Play Store. Sa older Android versions kasi ay ayaw. Meron din yan Google Voice Assistant, so test na rin natin. Play Easy Lover. Easy Lover by Earth, Wind and Fire Shore. Playing on YouTube. So gumagana yan di yan drawing, naka full resolution at 500 sa ANSI. Ano ba ito? Para simplihan lang natin at madaling maunawaan, meaning yan ay yung lakas ng lumens or liwanag ng projector na pwedeng ma-produce. Meron din itong ASA 3.0 na full autofocus technology. Ganito yan, halimbawa ginalaw mo itong unit. Ayan, magkukonfigure agad dyan. Pansinin nyo yung reaction ng projector. Kaya suabe yung autofocus netong unit. Itong auto keystone correction laking tulong para makorek yung position ng projector. Kaya kahit nga sa alanganin na angulo wala tayong problema. Automatic yan na nagfi-fit yung screen. At kahit may obstacle na ganyan walang problema na halos di mo nga mapapansin na meron. Isa pang solid dito yung speaker quality dahil sa dual bass diaphragm at balance na mids at treble. Dalawang speakers ang meron dito, left and right, 5 watts each. Kaya meron kang total na 10 watts. Ito yung sample ng tunog. Sample number 1 sa music file. Next sample naman yung tunog pag sa movie. We're looking for Private James Ryan. That's my mission. I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? Captain just gave you an order. Yeah, I think I want to get to take this machine gun. Yes, sir. That was one hell of a call. Dahil okay naman yung quality ng speaker kahit di ka na nga gumamit ng soundbar or Bluetooth speaker. Next nating tanong, pagbili mo ano ang nasa loob ng box? Sa loob nandito itong user guide. Sa pinakaloob, laman ng white na plastic, meron niyang maliit na box. Nandito itong cable, ito yung sa power source. Itong remote control. Kumpara sa T2 Max, mas maliit or maikse, so mas portable. At meron shortcut sa mga streaming apps. Para sa akin, mas bet ko yung black color. Mas di kapitan sa kung anong dumi or stain. Dalawang AAA battery ang kailangan mo dito. Next, punta na tayo mismo dito sa projector. Sa harap or face ng projector, nandito itong glass lens. Sa ilalim ng brand name, nandito itong camera at infrared receiver. Glossy/matte yung texture kaya mas saucy yung feel. Sa gilid, left and right, nandito itong speakers. Sa taas itong power button pero pwede mo naman ito hindi na pindut-pindutin kasi nga pwede naman sa remote control. Sa lower back, nandito itong mga sumusunod. Itong nakikita nyong vertical lines tapos may butas, mahalagang part ng projector na dapat nating itong malaman. Huwag na huwag nyo itong haharangan or matatabunan kasi ito yung sa ventilation. Sa upper part, nandito itong dual bass diaphragm. Isa ito sa linevel up ng T2 Ultra dahil wala yan sa predecessor na T2 Max. Sa ilalim itong arm or pinaka-bracket base ng projector. Isa ulit ito sa linevel up mula sa older model kaya kahit anong viewing angle ay walang kahirap-hirap. Yung texture na surface, meron itong anti-skip pad. Tapos sa gitna yung butas para kung gusto mong i-mount sa isang tripod. Next, turn on na natin.
So ganito ang itsura ng wall ko pag naka-on yung ilaw. So sa salas ng bahay ko ito. Regarding sa region, di ko makita yung Philippines pero pwede naman kahit ano basta kapareho ng time zone. For better viewing, maganda talaga madilim. So off muna natin yung ilaw. Ito yung sample ng video. Medyo limited lang yung sample na pwede nating i-play dahil alam naman natin itong YouTube napakahigpit neto sa copyright. So di tayo makakapag-play ng todo-todo. Dito sa actual, ramdam yung clear at juicy ng kulay. Di siya yung parang malabnaw. Isa rin ito sa claim ng T2 Ultra na talaga naman totoo. Kung gusto mong i-connect sa Bluetooth speaker or earbuds, pwede yan. Punta ka lang dito sa settings. Select mo itong remote and accessories tapos search. Ayan, lumabas yung device. So select lang natin. Dahil nandito na rin naman tayo, check na rin natin kung meron low latency or kung sabay yung audio at video. So ang okay dito ay low latency, sabay yung audio at video via Bluetooth speaker. Isang napansin ko sa OneBow pag sa navigation or nagta-type-type ka, suwabe, di tulad ng iba na malag na nakakaasar. So after 3 hours na naka-on, nanood na rin kasi ako ng mga series kanina. Ngayon, check na rin natin yung temperature ng unit. Start tayo dito sa pinakamainit na part. Uminit pero normal na init yan. Sa smartphones nga, ang pinakamainit ko na na-test ay around 43 degrees. Sa 1 hour na game test. Dito na tayo sa last part, itong conclusion. So ang tanong natin, sulit ba? Sagot ko dito, yes. Mama-maximize mo kasi yung entertainment na gusto mo. Isang edge nitong smart projector ay yung portability. Madadala mo ito kahit saan. At sa linevel up pa ng design ng unit tulad nitong 120/30 degrees na viewing adjustment at naka Android 11 version na. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga reviews. Ako si Kuya Gizmo, peace.